Iba yung pag-iingat ang paalala ng mga otoridad sa gitna ng tahimik pero patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Tatlong senaryo ang binabantayan ngayon ng mga eksperto. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Volcanic earthquake ang naramdaman kahapon malapit sa Mayon at nagkaroon ng 162 rockfall events. Ito'y matapos ang pag-aalboroto ng bulkan simula pa noong Martes. 50 sa rockfall events ay nagdulot ng pyroclastic currents na naglalaman ng hot volcanic gases, mainit na bato at abo. 60 kilometers per hour ang bilis nito, mas mabilis pa sa tumatakbong tao. Bukod sa napakainit ng inilalabas ng bulkan, maaring magdulot ito ng asphyxiation o mahihirapan na makahinga dahil kinakain ng init ang oxygen sa paligid. Sa history po ng Mayon Volcano, example na lang, yung 1993 at noong 2013, itong mga pyroclastic density currents ang nagdudulot ng mga casualties. Noong 1993, 60 katao, mahigit 60 katao yung namatay. And noong 2013 naman, hindi ko lang maalala kung ilan yung casualties, pero unfortunately may mga foreign mountain climbers na nadamay. Sa ngayon, ang pyroclastic flows ay umabot sa 2 kilometers. Malayo pa naman sa 6-kilometer radius permanent danger zone, pero posible raw itong magbago depende sa lakas ng eruption. Matatawag pa raw na effusive type ang eruption ngayon o tahimik na pagre-release ng lava. May mga senaryo na binabantayan ang mga eksperto. Una, maaring katulad daw ito ng eruption noong 2023 na tahimik lang ang pagbubuga pero maaring tumagal ng ilang buwan. Ikalawa, maaring simula pa lamang ito ng mas violent na pagsabog gaya noong 2018 na may lava fountaining. The third scenario is the worst case scenario. We could be looking at a very big eruption like in 2000 and as violent as 1814 kung saan yung Kagsawa church ay nasira. Hindi man perpekto, mas advanced na raw ang teknolohiyang gamit sa pag-predict ng volcanic activities kumpara sa seismology o yung sa lindol. Ang mahalaga, maagap naman daw ang provincial government of Albay. May polisiya na zero casualty. In place na rin ang mga evacuation center at istrikto ang pagbabantay sa danger zone. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.